Handa ang pamalaan na tumulong sa mga naulilang kaanak ng mga OFW na nasawi ho dahil po sa aksidente dyan ho sa kabaan ng North Luzon Expressway o NLEX. Sa katunayan, namahagi na ng ayuda ang OWA ng 200,000 pesos na financial assistance sa mga ito. May report si Kenneth Pasyente. Masakit para kay Nanay Josefina ang sinapit ng kanyang 32 taong gulang na anak na si Mila. Isa si Mila sa mga nasawi sa nangyaring aksidente sa kahabaan ng North Luzon Expressway kamakailan. Patungo noon si Mila at ang iba pang kasama nito sa Clark International Airport para sa flight nito patungong Saudi para magtrabaho bilang domestic helper doon. Malaking hamon ngayon kay Nanay Josefina kung paano itataguyod ang mga naulilang anak ni Mila. 5 po. Yung panganay po, grade 6 po, at saka yung bunso, 1 year and 7 months. Para umagapay sa mga kaanak ng mga biktima sa nangyaring aksidente, pinangunahan ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng financial assistance sa mga ito. Nakatanggap si Nanay Josefina at ang iba pa ng 200,000 pesos mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Nagpaabot din ng tulong pinansyal ang First Personal Services Corporation, ang recruitment agency na nagproseso ng pangingibang bansa ng mga biktima. They will also be given livelihood assistance kung meron silang gustong pasukan negosyo. And just like any other OFW, as part of the reintegration program, yung mga anak nila kung meron, ma-cover ng scholarship program ng OWA. Up to college yan. Dahil dito naibsan kahit papaano ang pangamba ni Aling Josefina. Magagamit kasi nito ang perang natanggap niya para sa kinabukasan ng kanyang mga apo. Maraming salamat po sa mga tumulong, lalo na po sa yung andun sa mga ibang bansa. Maraming salamat po sa inyo. Siniguro rin ng DOLE na makatatanggap ng ayuda mula sa gobyerno ang iba pang OFW na nasaktan sa aksidente na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.